Helen, yung mga bilin ko sa'yo ha. Huwag mong pababayaan si Papa. Bakas pa rin ang pag-aalala sa magandang mukha. Hindi nagtagal, pumara si Dina sa tapat na isang malaking up and down na bahay sa Rojas District. Makipot at mataas sa mga kalye sa naturang lugar, kaya pagbukas ng gate mabubungaran ang pebble tiled steps na may walong baitang, pababa patungo main door ng bahay. Stone wash naman ang bakod at mga haligi ng bahay. Sa bandang kaliwa naroon pang isang gate na mas maluwag ang entrada patungong garahe. Namataan niya nakaparado ng isang light blue Honda CR-V. Nasa pakiwari niya pag-aari ng amo ni Tina na tinawag itong Sir Earl. Napansin din niyang ilan lang ang bukas na ilaw sa loob ng kabahayan. Naisip tuloy niya mukhang dull and boring ang amo nito. Pasok po kayo, ma'am. Pasok ka, Trisha. Nabiglang sabi nito sabay takip sa bibig. Pabirong kinurot niya to sa tagiliran bilang paalala rito na mag-ingat sa sasabihin. Walang tao sa sala na makapasok sila. May sariling susi si Tina na pinagkakatiwala rito ni Earl. Sa gawing kanan naroon ang mahabang hagdanan patungong second floor. Glossy tile ang flooring at malinis ang paligid, pati na rin ang figurin na maayos na nakailera sa malaking estante sa likod ng sala set. Giniya siya nito pakaliwa sa isang makipot na hallway. Patay ang ilaw sa bahaging yon pero banag ang dim light sa dulo noon sa gawing kanan. Naisip niya baka yun ang kusina malapit na sa lid nito. Sabay pa silang nagulat na may nagsalitang lalaki na may baritonong tinig pagbunga nila doon. Nandun palang minibar ng bahay at doon na nakaupo sa isang matikas, gwapo, ngunit seryosong lalaki na may hawak na baso ng alak, matamang nakatingin sa kanila. Sir Earl, si Trisha po, Trisha Perez. Pakilala ni Dina sa kanya. Akala kong Earl isang matanda at istrikto, hindi pala, sa loob-loob niya. Hindi tuminag sa kinauupuan ng lalaki. Ngayon lamang niya napansing nakaton ang pansin nito sa kanya na kinakonscious niya. Ngunit sinikap niyang hindi mahalata nito na naiiling siya sa mga tingin nito. Mukha kasing sinisipat siya nito mula ulo hanggang paa, pati ang kasulok-sulukan ng kanyang isip. Bigla tuloy siyang kinabahan at nag-isip na baka nahuhulaan nitong totoo o maaaring gawa lang ng katang isip niya dahil may pagbilirihim siya rito. Siya ba ang kapalit mo? Sa wakas na itanong nito nang hindi kumukurap. Opo sir, siya ang nirekomenda ng kaibigan ko. Nakangiting sagot ni Dina. Tumango ang lalaki ngunit nanatiling walang reaksyon na mukha nito. Ganito ba talaga ang lalaking to? Mukhang apathetic? Parang walang ekspresyon ng mukha. Gwapo pa naman, naisip niya. Napansin niya kagad ang malalagong kilay at pilik mata nito. Ang pinong buhok nito at matangos na ilong nito na masculine ang dating. Hindi rin pahuhuli ang manly-shaped lips nito na parang nangaakit ng kababaihan. Malakas ang sex appeal sa estilo nitong seryoso. Kahit pa sabing parang walang emosyon ng mga titig nito, tunay na nakakawalan ng huwisyo mga yon. Sige na, ituro mo sa kanyang kwarto niya at nanay Charing ang bahala magturo sa kanya ng gagawin bukas. Seryosong utos ito kay Dina. Opo sir, tugon ng dalagang kasama niya. Pagtalikod nila ramdam ni Riz ang mga mata ng binatang tumatagos yata hanggang kaluluwa niya. Pagtalikod nila ramdam ni Riz ang mga mata ng binatang tumatagos yata hanggang kaluluwa. Parang nanunuring di niya maipaliwanag. Talaga bang ganun makatingin ang amo mo, Dina? Pabulong na tanong niya rito papasok nila ng silid. Parang kakainin ako ng buhay. Napahagikik ito. Talaga pong ganun tumingin si Sir Earl. Mabait naman po yun pero yun nga lang, masyadong malihim. Pero bumabagay naman sa mukha niyang tipong walang emosyon. Masyado kasing seryoso yon sa lahat ng bagay. Kung di nga lang po dahil kay Nanay Charing, wala ako malalaman sa personal na buhay ng amo kong yan. Kay nanay lang po yung nagkukwento eh. Nito? Nasaan nga palang sinasabi mong Nanay Charing? Interesado ang tanong niya. Binaba nito ang maleta niya sa gilid ng kama. Malamang po nasa kwarto niya at natutulog na. Napakabait po ni Nanay Charing. Huwag kayo mag-alala. Wala kayong magiging problema sa kanya. Nito? Pabirong kinurot niyang mulito sa tagiliran. Dina, ilang beses ko lang sinabi sa'yo, wag na wag kang mamumupo sa akin. Kahit nasa loob tayo ng kwarto, maliwanag ba? Nakangiting paalala niya. Humagikik na naman itong parang bata. Maagang nagising si Therese kinabukasan. Pagkaayos ng sarili, lumabas siya ng kwarto. Hinanap niya kagad si Dina. Wala to sa kabahayan kaya't naisipan niya. Sinilip mula sa bintana sa sala. Wala rin sa bakuran ang hinahanap. Pero naabutan niyang isang matandang babae na katamtaman ng pangangatawan. Tahimik na nagdidilig ng mga halaman doon. Bagaman at tubili, tinungo niya ang kinaroroonan nito upang ipakilala.
Nilingon naman siya kagad nito na maramdaman may lumabas ng bahay. Ikaw ba si Trisha? Nakangiting bati nito sa kanya. Tumango siya. Kayo po ba si Nanay Charing? Pinatay mo na itong host bago mo rin nagsalita. Ako nga anak. Malamang marami nang naikwento sa'yo si Dina, ano? Nangingiting sabi nito. Nginitian din niya ang matanda. Hindi naman po. Nasaan na po pala siya? Tanong niya. Madaling araw siya umalis. Hindi ka na naginising para daw makapagpahinga ka na maayos? Tungkol naman sa trabaho o binilin ka niya sa akin. Saan nito? Pagkaraan giniya siya nito papasok sa bahay habang masayang nililibot niya ang mata sa buong hardin. Napansin niya bakante na ang garahe. Nais niyang magtanong sa matanda kung nakaalis ng amo, ngunit nakahiyaan na niya. Pinagkasya na lang niya ang sarili sa pagbuo ng itsura nito mula sa kanyang balintataw. Pagkatapos niya mag-almusal at ituro sa kanya na matanda lahat ng gawain sa bahay. Nag-umpisa siyang magtrabaho. Kahit naninibago sa takbo ng buhay niya ngayon, natutuwa pa rin si Therese dahil hindi siyang naatasan sa pagluto at sa pag-grocery. Mga bagay na wala siyang alam. Isa pa, hindi niya nakakailanganin lumabas ng bahay para malubos naman ang pagtatago niya. Mabait at masayang kinausap ni Nanay Charing kaya madali niya itong makapalagayan ng loob. Ilang sandali pa nagbibiroan na sila na parating matagal na magkakilala. Hindi siya magtataka kung bakit napalapit ng huston loob ni Ba dito at tinuturing pang parang tunay nitong ina. Araw ng linggo, maaga pa, nakasarang na sa washing machine ang labahan ni Therese habang nakatunghay sa kanyang tabi si Charing. Nanay Charing, ano ba ang trabaho ni Sir Earl? Kung puro uniformeng puti ang halos nandito sa nilalabhan ko. Interesadong tanong niya. Doktor si Earl anak. Isa siyang surgeon sa isang ospital sa Makati. Nito. Napangiti ang matanda. Alam mo ba ako na nag-alaga sa batang yan mula pa rin nasa elementary siya? Mabait na bata yan, pasensosyo, seryoso at naku masyadong malihim. Kahit mga magulang niya at nakatatandang kapatid na si Alicia, maging ang matalik ka kaibigan si Oji, hindi niya yan pinagsasabihan ng lahat ng nasa sa loob niya. Pinipili niya ang mga sinasabi niya. Tanging ako lang ang nasasabihin niya ng mga personal na bagay. May pagmamalaking nasabi nito. Mukha nga pong mabait siya, talatang seryoso. Biglang nasabi niya kahit sa tingin niya suplado ang binata. Mas kinuuna siya nagkanobya, ako rin ang una nakakaalam. Na magkaproblema yan sa isang relasyon, ako din ang hininga ng payo. Nako, Trisha, maaawa ka dyan kung nakita mo yan kung paano naglasing at tawalan ng gana sa trabaho dahil lang sa isang walang kwentang babae. Walang pre ng kwento nito. Namilog ang mga mata ni Therese na makanti nito ang bagay na nais niyang malaman tungkol sa binata. Bakit po, Nanay Charing? Anong ginawa ng babae? Walang kakurap-kurap na tanong niya. Hay, hindi sinasadyang nabuntis ni Earl ang babaeng yon. Handa sana siyang pakasalan ng babae pero alam mo ba ang ginawa ni Vivian Colomiana na yon? Pinalaglag ang bata dahil hindi pa raw siya handang magkaanak at mas importante sa kanyang pagrarampa niya. Nito. Natigilan si Therese nang marinig ang pangalang iyon. Vivian Columna? Nauutal na ulit niya. Napatingin ang matanda sa kanya. Nagtataka sa reaksyon niya. Kilala mo ba ang babaeng yon, anak? Kumarap-kurap siya para matauhan. Kilala ko po si Vivian dahil madalas kong mabasa ang pangalan niya sa mga fashion magazines. Pagkakaila niya. Talagang kilala niya ang babaeng yon. Si Vivian matagal ng talent ang kanyang papa at ito ang pinakamasikat na fashion model na hawak nito. Paminsan-minsan nanonood siya ng shows ito kapag may pagkakataon siya. Gustong-gusto niyang panoorin ng modelo kapag rumarampa na to sa stage. Mestizahin ng babae, long-legged, napakagandang magdala ng kahit anong klase ng damit. Ganun pa man kahit anak siya ni Steve, hindi siya personal na kilala nito dahil hindi niya ugaling makisalamuha sa mga talents ng ama. Trisha? Pukaw sa kanya ni Nanay Charing. Natauhan siya. Nanahimik ka dyan, bakit? Nagtatakang tanong ito. Wala po, may naalala lang ako, sagot niya. Siya nga pala, anito nang may naalala. Maiwan na muna kita at may kailangan lang akong gawin sa loob. Tilapik-tapik pa nito ang balikat niya. Hating gabi na subalit hindi rin makatulog si Therese. Pilit sumisiksik sa isip niya ang tungkol sa mga ikinuwento ni Charing tungkol sa binata at sa modelo. Nang mapagod siya kabibiling sa higaan, bumangon siya at lumabas ng kwarto. Bit-bit ang kanyang tuwalya. Mag-hot bath siya. Yon ang kalimitan niyang ginagawa sa bahay nila kapag hindi siya makatulog. Pagkatapos na naman niya mag-hysterical na makita niya si
Earl. Tahimik umiinom ng alak sa minibar nito katapat ng banyo, nakatingin sa kanya. Sa kabiglaanan, mabilis na naisara niya ang pinto dahilan para maipit ang dulo ng tuwalya niya roon at mahila pababa sa katawan niya. Halos manlambot siya dahil sa tindi ng pagkapahiya. Tumambad na magandang katawan niya sa mismong harapan ni Earl. Nakita niyang napatayo ito mula sa kinaupuan. Kagad niyang hinila ang tuwalya mula sa pagkakaipit noon at mabilis pa sa kidlat, tinabing niyang mali sa sarili. Namula ang kanyang mga pisngi at hindi niya malaman kung anong klaseng reaksyon ang dapat niyang ipakita. Nang sinubukan niyang tignan ng binata, nakawang pa rin ang labi nito sa pagkabigla. Pareho silang di makapagsalita. Nang hindi niya na matiis ang sitwasyon, sinubukan niyang takbuhin ang kanyang silid. Ngunit narinig niyang binigkas nito ang pangalan niya. Hindi siya makatingin dito. Sir Earl, pasensya na po. Hindi ko sinasadyang... No, Trisha? Kinabahan siyang dahan-dahan na lumapit to sa kanya. You don't need to explain. Mag-iingat ka na lang sa susunod. Pabalong na sabi nito. Nakaramdam na ibang sensasyon sa Therese na hindi pamilyar sa kanya dahil sa pagkakalapit nilang iyon. Naamoy pa niya ang vodka sa hininga nito na humahalo sa masculine scent ng binata. Salamat po. Papasok na po ako sa kwarto ko. Paalam niya. Ngunit naglakas loob na tiningnan niya ito. Hindi ito sumagot ng kahit ano. Naratiling nakatitig lamang sa mga mata niya ang lalaki. Kahit nadadaig siya ng hiya, nasiyahan siya sa ginawa nito. Hindi siya binastos pero may dalang kilig bawat titig nito. Kamusta naman po si Trisha, Nanay Charing? Seryosong tanong ni Earl habang kumakain ng hapunan. Tulog na ang dalaga nang dumating siya mula sa ospital. Ginabi siya ng uwi dahil sa dami ng trabaho ng araw na iyon. Namilog ang matanda ng matanda sa tanong niya. Ano bang klaseng pangangamusta ang gusto mong malaman, anak? Ang trabaho ba niya o si Trisha mismo? Nanunuksong tura nito. Muntik nang masamid ang binata. Naiiling na lumagok siya ng tubig. Ang trabaho niya ang ibig kong sabihin. Aniya. Ngumiti ito. Mabuti na yung malinaw para nagkakaintindihan tayo. Palusot nito. Bagaman alam nila pareho kung ano talagang gumagana sa loob ng isipan nito. Bumelo muna to bago marinig salita. Mabait na bata si Trisha at walang reklamo sa trabaho. Napagod siguro ng husto kahit mahimbing ang tulog. Magkasunod na araw kasi siyang naglaba at namalansya. Nakakaawa nga kanina dahil maraming gasgas sa kamay. Natigil siya sa pagnguya ng pagkain at nag-aalala. Napatingin sa kausap. Bakit ho? Ewan ko ba sa batang yun? Kung di siya naka-uniforme ng katulong, iisipin ko, anak mayaman siya. Sa tingin ko, hindi siya sanay maglaba. Kumakasuot ng damit para bang bagito. Kaya ayun, nasugatan ng mga kamay. Nako anak, kung nakita mo ang mga kamay ni Trisha, parang kasing nipis at kasing lambot ng mga telang nilalabhan niya. Di magkamayaw na lahat nito. Ganun ho ba? Kawawa naman, aniya. Natigilan siya na sumagi sa isip niya ang mga nangyari na nagdaang gabi. Hindi lamang niya masabi sa matanda na hindi lamang ang kamay na nakita niya sa dalaga kundi ang maputi, makinis at tila kay lambot na katawan nito. Pinilig niya ang ulo para mabura ang kapilyuhan na pumasok sa utak niya. Maagang umuwi si Earl kinabukasan ng sumunod na gabi kasamang matalik na kaibigan. Si Therese ang nagbukas ng pinto sa mga ito dahil umalis ng hapong yun si Nanay Charing. Nagpaalam to sa binata na uuwi muna ng Cavite para bisitahin ang anak at apo nito. Mananatili to doon na isang linggo para asikasuhin din ang ilang bagay. Trisha? Tawag ng binata. Sir Earl? Anong oras umalis si Nanay Charing? Tanong nito nang walang kangiti-ngiti. Mag-aalas 5 na po ng hapon. Huwag daw kayo mag-alala dahil pinagluto niya na kayo ng hapunan. Ipaghahain ko na ba kayo? Naupo ito sa sofa sa tapat ng kinaupuan ng kaibigan. Hindi na. Kumain na kami ni August sa labas. Ikaw, kumain ka na ba? Nahihiyang tumangol lamang siya. Napansin niyang natigilan ng bisita nito na makita siya. Pakiwari niya kinikilala siya nito. Bigla siya nakaramdam ng kaba. Para nakita rin niya ang lalaking kaharap ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakita. Nang mapansin niya ni Earl, pinakilala nito sa isa't isa. O, si Augie nga pala, kaibigan ko. Para si Trisha, kapalit ni Dina. Kinamayan siya ng lalaki habang nakatitigto sa kanya. May tinatago ka palang magandang chikas dito, pare? Tukso nito sa kaibigan. Sa tinura nito, naglaho ang kabang nararamdaman niya. Ipinagpalagay niyang humahanga lang to sa pisikal na kabuuan niya at marahil nagtataka kung bakit parang di siya marunong magdala ng uniformeng pambahay.
Nasiyahan siya sa naiisip. Ngumiti lamang si Earl sa biro nito. Sige na, Trisha. Tatawagan na lang kita pag may kailangan kami. Utos nito. Niyaya ni Earl ang kaibigan sa minibar samantalang ang dalaga nagtungo sa kwarto upang tapusin ang mga damit na pinaplansya. Pare, talaga bang katulong siya rito sa bahay mo? Tanong ni Audrey na parang takang-taka nang tumalikod ang dalawa. Natawa si Earl. Si Trisha? Bakit? Tumungga ng whiskey bago nagsalita. Kilala ko kasi ang babaeng yon, kung hindi ako nagkakamali. Nakakunot noong sabi nito. Napatingin siya sa kaibigan. Anong ibig mong sabihin na kilala mo siya? Piputol ko ang sarili kong daliri kapag hindi totoo ang hinala ko sa kanya. Earl, hindi mo ba talaga kilala ang babaeng yon? Naguguluhang tanong nito. Bakit mo ba nasabi yan? Nakukulitang balik tanong niya. Kasi pare, una ko nakita ang pinakilala mong Trisha na yan sa Mayon, sa bahay ng sikat na fashion designer na si Steve Sanrival. Bungad nito. Natigilan siya na marinig ang pangalang yon, ngunit bigla rin niyang binawi ang reaksyong bumuka sa kanyang mukha. Naghibit balikat lamang siya. Baka dati rin siyang namasukan doon. At paano ka naman nagawi doon? Tanong niya. Siguro mga 4 years ago nung samahan kong pinsan ko sa bahay ni Mr. Sanrival. Siya kasi ang kinuhang interior designer na matanda na magpa-renovate ng bahay. Pinakilala sa amin na matanda ang 3 anak niyang babae. Kabilang ang sinasabi mong Trisha at nagandahan ako sa kanya. Tinandaan ko ang mukha niya at ang pangalan niya. Pare, hindi ako pwede magkamali. Kahit ipapinta mo sa akin ngayon ang mukha ng anak ng Sanrival na yon, madali ko magagawa yon at makikita mo, iisang tinutukoy kong babae. Paniniguro nito. Isang magaling na pentor si Audrey at kabilang ito sa top painters ng bansa. At kapag nag-exhibit ng painting, sigurado sold out lahat ng iyon. Ano bang pangalan ng babaeng sinasabi mo? Tanong ni Earl. Tira nagka-interes sa tema na pinag-uusapan nila. Sa nilahad kasi ni Audrey na puno ng kasabikan ng puso niya. Therese, pare. Therese Sanrival. At si Trisha, siya ang babaeng yun. Maniwala ka sa akin? Pangongumbinsin nito. Sandaling nag-isip si Earl. Maya-maya ay napailing at nagsalitang muli. Baka kamukha lang niya ang sinasabi mong Therese. Tingnan mo, pare. Imposibleng si Trisha yon dahil kung siya ang Sanrival na yon, bakit siya magtitiis na pumasok ng katulong kung saan alam niyang mahihirapan siya? Ani niya. Si Audrey naman natigilan at napaisip. Ewan ko, pare. Hindi ko alam ang sagot dyan. Napapailing ding tugon nito. Natawa ang binata. In love ka kasi sa Therese na yon, kaya kapag tumitingin ka sa ibang babae, ang akala mo kamukha na niya. Napangiti ito sa biro niya. Bahala ka na nga. Pero kung tatanungin mo ulit ako, yun pa rin ang sagot ko.